Mga kababayan, unahin natin dito yung kay UC Claire Castro. Ayan, ito mga kababayan. Itong kay UC Claire Castro, mga kababayan, at yung buwelta ni UC Claire Castro, mga kababayan, sa Supreme Court. Patungkol dito sa mga pag-aasal ni Sarah. Ah, Wait lang mga kababayan. Mga kababayan, yung pag-aasal ni Sarah, mga kababayan, ay may pabuwelta si Jose Claire Castro pa tungkol sa Supreme Court. Kasi ang nangyari kasi mga kababayan ganito, bakit ang Supreme Court walang aksyon dito kay Sara? Eh, 'di ba si Sara Duterte ay isang abogada? Ngayon mga kababayan, si Attorney Larry Gadon, sumigaw lang ng mga bobo, tinanggalan na nila, dinisbar nila. Si Kausing, nag-post lang, dinisbar nila. Bakit daw itong si Sara Duterte nagmumura na, ah, nagbanta na, bakit ang Supreme Court wala man lang aksyon? Nako, eto na nga mga kababayan. So iparinig ko sa inyo mga kababayan, yung buwelta ni Jose Claire Castro na bakit gano'n, 'di ba? O ito, nagbubulag-bulagan lang ba ang Supreme Court? Pero ba't hindi kumilos sa Supreme Court? Si Hmm, Clara doon, kumilos. hmm, Si Sara, kita ng buong mundo yun. hmm, Hindi kumilos sa Supreme Court. hmm. Pero kay Clara doon, kumilos. Itataas natin ang panawagan para sa Pangulo at lalong-lalo na po sa mga maestrado ng ating Korte Suprema. Motu proprio laban sa dahil sa pag-uugaling hindi angkop sa isang opisyal ng hukuman, officer of the court, at paggamit ng mapang-abusong wika laban sa mga mampapatas. Pinapanawagan natin ngayon na dapat kumilos sa Supreme Court. Pero di ba dapat noong nagbanta ang Vice Presidente, abogado din yon? Mm. Nagbanta sa Pangulo, minura, Mhm. kita ng buong mundo. Mhm. Hindi ba dapat sana kumilos din sa Supreme Court doon? Mm. Dahil hindi pwedeng makaalpas sa kanilang panunuri yun dahil kalat na kalat yun. Na, si Kausing, Mm. nag-post lang, disbarred. Mm. Si VP Sara, walang aksyon. Supreme Court may motu proprio. Ayun naman natin silang dungisan ang kanilang integridad sa Supreme Court. So iisipin ko na lang, hindi nila napanood ang VP. Pero kay VP Sara, kita ng buong mundo yun. Ba't hindi kumilos sa Supreme Court? Pero kay Larry Gadon, kumilos. Itataas natin ang panawagan. Diba? Oh, yan ngayon mga kababayan na dapat kasi may kakalampag dito sa Supreme Court. Sa ginagawa kasi ng Supreme Court mga kababayan, nahuhulog talaga sila dito ng mga tuta talaga sila ni Digong. Kasi mga kababayan, ganito yan eh. Hindi naman po kasi tayo tanga na kung saan mga kababayan ay hindi po tayo nakakaalam, no? Kung tutuusin mo, yung 10 diyaan or 11 na mga mahistrado ba ang tawag diyan or mga justices sa Supreme Court, lahat po yan appointee ni Digong. Malamang sa malamang mga kababayan, no, nagkakaroon yan ng mga credit inside. Ano bang Tagalog ng credit inside? Utang na loob. Utang na loob. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, kahit siguro magtatumbling-tumbling si Sara, magtatalon-talon si Sara, or kahit pa si Sara kung ano ang gagawin diyan, wala talaga silang, 'di ba? Wala talaga silang aksyong gagawin diyan kasi puro sila appointee ni Digong. Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, bakit nung kay Larry Gadon, umaksyon agad sila na disbar agad. Itong kay Kausing, nag-post lang, oo, disbar agad. Oh, bakit itong kay Sara nagbanta na? Oh, kaya nga sabi ni si Claire, oh sige sabihin natin hindi nila napanood itong mga sinasabi ni VP Sara. Napaka-imposible naman na hindi nila napanood. Iyan na nga ang isa sa mga grounds sa impeachment complaint ng mga complainant diyan sa Congress ngayon, ang pag-hire ng assassin, pagmumura, pagbabanta. 'Di ba? Ma'am Susan Ronquillo, hello po. Ayan o, Kay VP Sara, kita ng buong mundo yun. mm. Hindi kumilos sa Supreme Court. Bubulag-bulagan nga yung si Claire.
'Di ba? Nagtutulog-tulugan nga sa pansitan. 'Yan ang tanong ngayon. Kaya nga hindi din nila masisi ang taong bayan na kung bakit gano'n ang reaksyon tayo, 'di ba? Gano'n ang reaksyon natin na kung bakit gano'n. Kapagka hindi masyadong, powerful or walang koneksyon sa kanilang, appointee, ay talagang diretso burado, talagang diretso tanggal, 'di ba? So, si Kausing nag-post lang, may nag-file ng, disbarment, na-disbar. Si Larry Gadon nagsabi lang ng mga bobo, sinabihang mga bobo, mga tanga-tanga itong mga DDS, ang ginawa disbar. Bakit kay Sara? 'Di ba na meron naman 'yan sa Code of Conduct, Code of Ethics, 'di ba mga kababayan, sa mga sinumpaang salaysay 'no, ng, isang, leader ng ating bansa or isang, public servant na, ah, pagdating sa kanyang take oath 'no, para pagserbisyo sa bayan ay may pinanumpaan kang salaysay na ikaw ay si ganito, handang magserbisyo sa bayan for the love and the God, and the ganito ganyan, 'di ba? Bakit walang aksyon ang Korte Suprema or, Supreme Court? Naku. Talaga dun, kumilos. Pangulo at lalong-lalo na po sa mga maestrado ng Hmm, ating Korte Suprema. Motu proprio. hmm, Sa pag-uugaling hindi angkop hmm, sa opisyal ng hukuman, officer of the court, at paggamit ng mapang-abusong wika laban sa mga mambabatas. Pinapanawagan natin ngayon na dapat kumilos sa Supreme Court. Pero 'di ba dapat noong nagbanta ang Vice Presidente, abogado din yon. hmm, Nagbanta sa Pangulo, minura, hmm. kita ng buong mundo. Hindi ba dapat sana kumilos din ang Supreme Court doon? Naku. Dahil hindi pwedeng makaalpas sa kanilang panunuri yun dahil kalat na kalat yun. Na, si 'Di Kaus, ba? Totoo naman talaga mga kababayan, napaka-imposible naman na hindi napapanood ng Supreme Court 'yan. Ano yung mga taga Supreme Court justices, lagi na lang may hawak na libro, lagi na lang may hawak na mga law book, 'di ba? Yung mga libro na pang lawyer, hindi na sila nanonood sa TV, wala ng mga cellphone itong mga 'to, wala ng mga sekretary ito. Imposible naman itong mga taga Chief Justice or itong mga taga Supreme Court, wala itong mga empleyado na hindi makapagtsismis sa kanilang mga amo diyan na ang sabi, "Ma'am, sir, napanood niyo na ba 'tong si VP Sara? Oh, trending si VP Sara ngayon mga kababayan. Naano mo na ba? Ano ba ang sabi niya?" "Huwag kang mag-alala, ma'am. Meron na akong na-hired, ma'am, 'no, na kapag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. No joke, no joke." Tapos sasabihin, "Putang ina ka, Bongbong Marcos." Oh, ito, oh. Diyos ko mga kababayan, ang dami na ng video nitong kumakalat na sa buong mundo. Oo. Yung lahat. Hmm, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. hmm. Ayan, continue Sarah. Nyo, Ah, ina ninyong lahat. hmm. Marcos, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Oh, 'di ba? Ina ninyong lahat. Hmm, Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. and Ma'am Carmelita, ayan may love shoutout po. Ginigit nyo Ma'am Telma, hello po. yung mga tao ko Hmm, dyan sa envelope na yan. hmm, Marcos. hmm, Naalala mo? Sa akin ng video, hmm. sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Mm. Nakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Ma'am Priscilla Ramasami, hello po. Yes, for the longest time, we trust her. Hmm, You sent me written instructions about money. money.
Yes. One. Mhm. Lagay doon sa envelope. Oh, ayan. Ma'am Ed Mary, hello po. Hmm. Oh, ayan. Kita mo 'yan? Hindi ba impeachable yung ganyan? 'Di ba? No eh. Oh, kita mo 'yan? Nagwawala ka sa ganyan? Something. Ma'am Myrna, may dalag shoutout. Ma'am Donita Nets, hello po. Hmm. Yan. Confidential funds yan. Niwala kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae. Hmm. No, nagsasabi confidential funds yan. Na 'Di ba? Nagpunta sa Pangulo, minura, Hmm. kita ng buong mundo. Hmm. Hindi ba dapat sana kumilos din ang Supreme Court doon? Hmm. Dahil hindi pwedeng makaalpas sa kanilang panunuri yun dahil kalat na kalat yun. Na, si Kausing, nag-post lang. Disbarred. Si VP Sara, walang action. Hmm. Sa Supreme Court may motu proprio. Ayun naman natin silang dungisan ang kanilang integridad sa Supreme Court. So iisipin ko na lang, hindi nila napanood ang VP. Cricket, Posible hindi nila napanood 'yan, Yusek. Maniwala ka diyan. 'Di ba, dami kasing problema itong babae na ito, broken hearted pa, sabi ni Mixed Opinion. 'Di ba? Ma'am Gina Ancero, mega love shoutout po sa'yo diyan. Klarong-klaro 'yun, mga kababayan.